Wala tayong kasalanan, Padre Gomez. Ba't nila ginagawa sa atin ito? Kampi natin ang katotohanan. Wala akong dapat ikabahala, Padre Zamora. Pigilan niyo ako! Verdugo! Ang ating patutunguhan, isang lugar kung saan hindi kikilos ang mga dahon na walang humpay na mahal ang Panginoong Diyos. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Pilipina ang mapagkaisang bayan. Malabanan ng karahasan at inustisya. Mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan. At mapag-aralan ng reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat sa iyo, Andres Bonifacio, laking mundo. Kumusta ka pala, Andres? Mabuting-mabuti ho. Tumutak sa aming mga isipan ang inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin. Gusto ko lang maunawaan na parehas ninyong nobela, ang aromadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistol ang daan patungo sa ating kalayaan. Andres, kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Lalo na dito, higit lalo dito. Ang sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila, yan ang dapat nating ibalik sa ating bayan. Hoy Injo, saan pupunta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako ng trabaho. Sige lang. Dahan-dahan sa bilang, Injo. Sige lang. Masamang balita, Andres. Napagalaman ng mga Kastila ang La Liga at tinakip si Rizal. Dr. Rizal, Ikinalulungkot ko. Sa ganito pagkakataon pa tayo ng nakakusap. handa na mga kasama natin sa lahat. Tatakasan natin ako. Kung lalabas man ako dito, hindi sa paraang pagtakas. Hindi ito ang pagkakataon para galangin ang lahat. Hindi nila kinilala ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tira ng bayan, magkakagulo. Dahil hindi magtatagal, gadanak ang dugo. Ano man natin o hindi, wala na. Andres, umalis ka na. Mapapahamak ka lamang dito. Kung mananatili ka dito, paano nang sinumula mong laban? Katawan ko lamang kayang sabihin ng mga reyes na ito. Hindi nito kayang pigilan ang kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Sige na! Sa pagtakip kay Rizal, ano ang mangyayari sa Liga? Kaya dadakpin din ang mga kailangan natin mga sumusuporta rin. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigilan na tayo sa paglalaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng pangyayari. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Kailangan natin magbuo ng isang bagong samahan na magbubuhay sa buong taong bayan at lalaban sa Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinulat ni Dr. Rizal. At kung nais natin ng mapayapang kalayaan, wala na ibang paraan, kundi hindi magsiga.
panganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Mabuhay ka lang, Andrini. Ngayon isa ka na sa katipunan, maging isa kang kandila na nagbibigay liwanag para sa marami pang mga bayan, para sa karangalan, katarungan at kalayaan. 3 taon na tao na umalap ng mga membro. Subalit hanggang ngayon, parang nagubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalungkutan ng mga Kastila. Malalim ang takot ng mga Kastila sa puso't isipan ating mga kaubayan at hindi ito madaling mayalis. Pero kung patuloy sila matatakot, mababawas sa pakikiyahos at kapihan ng bayang ito. Bakit Andres? Bakit bigla ka nanahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila dinarote ang 3 pare. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko malis ang tingin. Habang paigpit na paigpit ang yakap na kamatayan sa kanilang mga dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na. Ano ang kalagayan ng katagalugan ng unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan natin ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang ating bayan. Sila ang tunay na manlulupig. Ano ang magiging kalagayan natin sa darating na panahon? Pupuksahin ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangan ng traidor. Ano ang iakatol mo sa kanya? Kamatayan! Emilio Aguinaldo, ngayon masapi ka na sa aming kilusan. Ano ang nais mong itawag sa iyo? Magdalo, Supremo. Magdalo, binabati kita. Mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Kailangan na nating wakasan ang 200 taong pananakop ng mga Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa uling sininga. Hindi tayo magpapalupig. Dahil tayo ay anak ng bayan, tayo ang magmay-ari ng lupang ito sa atin ng bayang ito. Unitin ang inyong mga sedula. Unitin! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Taon nyo kaming inalipin para sa kalayaan! Dahil sa hindi pagsunod sa atin na Andres Bonifacio, Maraming papano kay Bonifacio. Hindi sila nakikinig sa katipunan. Sigurado akong magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Takbin si Andres Bonifacio. Kailangan mo magpalakas, mahal ko. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, Amihan, patawarin mo ako.
Yung dahil sa akin, nadamay ang mga mahal ko sa buhay. Hiniyaan ko ang anak mo, Tin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Pati, ikaw, Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. na naginip ako. Ano ang napanaginipan mo, mahal ko? Ninirahan daw tayo sa bayang malaya. Mga tao ay namumuhay na may ligaya nang dahil sa pagkakaisa. Sandaling panahon na lang. Matutupad na lahat ng iyong pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Mahal ko, hintayin mo ako. Bukas pagising mo, andito lang ulit ako.